Nako, eto na mga kababayan, BBM, nabash at napahiya sa mga Pilipino. Dahil nga po sa Bukana Bridge na kanyang ipinagmalaki na sinabi niyang legasiya ng kanyang administrasyon. At talagang inangkin niya ito mga kababayan na siya daw ang nagpasimula ng project na yon. Para daw ito sa mga taga Davao. Aba, ni isang poste nga, walang naipatayo itong si BBM. Tapos itong mga legacy, ang project ni PRRD, ay kanyang inaangkin. Hindi man lang niya masabi na ito ay sinimulan ni PRRD nung siya ay nakaupo. Ngayon po ay ating ipinagpapatuloy. Aba, si BBM, talagang namumuliti ka. Isipin mo yung takbo ng politika ay agawan ng eksena. Sabi ni Executive or ex-Defense Chief Gonzales sa Bukana. O panoorin po natin ang bidyong ito. 2018 pa ito mga kababayan na talagang magpapatunay na kay PRRD ito. Panoorin nyo po, bago natin ipakita ang reaction po ni ex-Defense Chief Gonzales. Ito po yung video. Happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With that bridge, there's 1, 2, 3, 4, 5 bridges mulabang sa Davao River. So there will be 5 bridges, 1 bridge more. Few moments later. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya't natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya't napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao. And Happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is... O yan mga kababayan, itong project na ito ay libre lang. Wala pong ginasto kahit piso ang gobyerno. Ito pa ay nasimulan nung mayor pa ng Davao si Inday Sara. Tapos ngayon mga kababayan, abay inangkin at sinimulan daw nung 2022 ng panahon ni BBM. Aba baka pati Subway ang kinin mo. Sasabihin mo ikaw na naman ang nagpasimula. Ang tindi mga kababayan. Umaagaw ng eksena. Ni postingan ng Meralco, wala. Mga kababayan, ngayon, panoorin po natin itong reaction po ng dating DND ng AFP. Sabay-sabay po tayong manood. Yung takbo ng sistema ng politika natin, talaga agawan ng eksena yan no? Ang importante dyan, alam nila. Kasi hindi naman permanente ang mga nakapwesto, no? Pagdating ng tamang panahon, kung naaalala nila kung sino nagsimula ng project, sino talaga ang nagmamahal sa Davao, pagdating ng tamang panahon, pwede naman natin igawa ng monumento yan, o mga awards, no? Kung sino talaga ang nagsimula. Panahon lang yan. Ika ni President Erap ng araw, weather lang yan. Sa pinagdedebatehan naman ngayon dito sa social media, kasi kahapon po, pinangunahan ni President Bongbong Marcos yung pagbubukas nga, by December 15, magbubukas na yung isang tulay dyan po sa Davao City.
Pero medyo pumalag po, lalo na yung mga taga Davao, dahil merong pahayag po ang Pangulo at sinabi niya kasi sa kanyang pahayag, this is just one of our 4 legacy projects that will be finishing in Davao. Maraming pumalag kasi alam ng mga taga Davao na kapitbahay lang dun sa tulay kung kailan ba yan nag-umpisa at naipagpatuloy lang ngayon. Any thoughts dito po? Kasi ang mga akusasyon, credit grabbing ang ginawa po nitong Pangulo. Sa mga ating mga kababayan sa Davao, konting pasensya. Alam mo, yung takbo ng sistema ng politika natin, talaga agawan ng eksena yan no? Ang importante dyan, alam nila. Kasi hindi naman permanente ang mga nakapwesto, no? Pagdating ng tamang panahon, kung naaalala nila kung sino nagsimula ng project, sino talaga ang nagmamahal sa Davao, pagdating ng tamang panahon, pwede naman natin igawa ng monumento yan o mga awards, no? Kung sino talaga ay nagsimula. Panahon lang yan. Ika ni President Erap nung araw, weather lang yan. Opo. Pero nakikita nyo po ba na pag mga ganito pong klase, kasi ang ating mga kababayan ngayon with the advent of technology, nakatutok na sa lahat ng mga kaganapan ngayon. So, kumbaga kung mayroong ganitong klase ng opisyal na alam na nakararami kung kanino ito galing tapos i-claim niya, maapektuhan yung kanyang imahe din po, Secretary. Ang Pangulo natin, medyo sira na talaga Sinasira na yung kanyang imahe. At itong ginagawa niya, palagay ko, kailangan kumuha pa siya ng magkagaling na consultant sa kanyang image building, no? Kasi yung ginagawa niya, napakaganda sana kung sinabi niya kung sino talaga nagsimula niyan, matutuwa ang mga taga-Davao at baka unawain na rin yung mga pagkakamali niya. Alam nyo, totoo yan mga kababayan. Kung ganito ang mga advisor ni BBM na, sige BBM, sabihin mo, nasa'yo yan. Na sinimulan mo yan nang manalo ka. I-grab mo yung legasiya ni PRRD kasi lalakas ang imahe mo. Magmumukha kang bida. Bida-bida, magiging bida ka sa mga pelikula. O tignan nyo mga kababayan, yung mga ganito, mga eksena, ay talagang masisira lalo ang imahe mo, BBM. Kung ang kinukuha mo, yung mga image building mo, mga marketing planner mo, imbes na matuwa sa iyo mga Pilipino, lalo mo lang ginagalit ang kanilang mga damdamin. Isipin mo, kay PRRD yan. Libre yan na binigay ng China. Hindi yan utang. Aba mga kababayan, inangkin ni BBM na ito daw ay imahe ng kanyang legasiya bilang Pangulo. Ni-poste nga ng Meralco na pagkamahal-mahal ng singil, wala. Tapos magkaka-project ka ng ganyan. Yan ang sabi ni Tomas Murato ng Davao. Ambot nimo, sabi niyo. Tuloy natin. Diba? Sa halip na gano'n mukhang inaangkin niya lahat yung pwedeng angkinin. Akala niya sisikat siya, hindi na. Iba na ang takbo ang isip ng ating mga mamamayan. Nawala na sa kanya ng tiwala. Opo. No? Ayan, dagdag wala ng tiwala pa yan. Yun nga po. Ito, Secretary, ito pong proyekto na ito ay funded din ng China, no? Since 2018 pa ito, na nabanggit na ito na sa State of the City Address ni Mayor noon, Sara Duterte. No? So, nag-umpisa ito mula pa noon, siguro na timing lang na ang pagtatayo is mga 2 buwan after ng halalan. So, wala naman siguro tayong proyekto na after mong nanalo, magtatayo agad. Magdadaan yan sa feasibility study, sa napakaraming mga pag-aaral pa. So, dito, na-appreciate po ng Pangulo, talagang na-appreciate niya yung bilis ng contractor nito, which is state-owned ng China. Tapos, napabilib siya sa teknolohiya, tsaka sa kabuuan ng proyekto. Pero,
ang napansin ng ating mga kababayan, bakit walang ganito sa kanyang panahon? Yung talagang nag-umpisa siya. Ang nakita ng ating mga kababayan, puro yung mga flood control projects, yung mga maliliit lang na mga proyekto. Dito nakita niyo yung kahalagahan na wala tayong nakitang mga inauguration na kaliwat kanan, unlike during sa past administration, dun sa Build ni former President Rodrigo Duterte. Nanguna talaga siya sa mga inauguration. Kaliwat kanan yung opening, siguro yung iba na timing na sa matatapos during sa Marcos administration. Ipinangako kasi niya ito na build more. Secretary, your thoughts on this? Kasi medyo palagay ko mali yung framework nung siya umupo. Ang inintindi niya ay yung paano siya titibay sa kanyang pwesto. Sinusuyo niya ang mga institusyon, ang mga personalidad, ang mga ahensya ng gobyerno na pwedeng makatulong para patibayin ang kanyang pag-stay sa poder. No? Ang nangyari, hindi accomplishment ang naging basihan ng kanyang pagpapatibay. Ayan mga kababayan, napakatindi. Ang daming nabudol talaga mga kababayan eh. Talagang inangkin ang project ni PRRD dito. Matindi ka talaga, BBM. Isa kang alamat ng mga budol. Ayun sabi ni ni Kisha ng Malate. Tabi ng Sogo, 3:40 na lang ang isang oras. Hala ka, grabe naman yan. Nag-promote ka pa dito. Ang tindi. Ano naman sinasabi ng mga komento dito mga kababayan ko? Thank you PRRD sa Bocana Bridge at sa China. Tama ka dyan, Sir Norberto Gonzales. Kaya sa susunod na mga tatakbo ng mga pagkapangulo, yung hindi mukhang buhaya, yung may respeto sa batas at may pagmamahal sa sambayanang Pilipino, hindi yung inuuna ang pangungurakot at puro pangako. Walang natutupad, hindi puro paninisi tulad ngayon, puro sisi kay Duterte. Walang bukang bibig, kundi Duterte, 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 hanggang tumae. Hanggang pagtae sa kubeta, puro Duterte. Sabi ni Arcilia Sinea, 8977. Huwag nang ibot ang mga Marcos. Puro grab-grabber ang mga ito. Grabe yung galit na galit si Tomas. Tomas ng Baklian, Olanggapo, ng Sambales, tabi ng dagat, may buhangin na puti-puti. Ang tindi Punta tayo dyan. Tuloy natin. Ang tindi mo, BBM, isa kang alamat ng pang-aagaw ng project. Sabi naman ni Maria Lourdes, Bocana Bridge, ilalim ng tulay. Hala ka. Tibay na kanyang pwesto eh. Ang tingin ko, naging basihan ng kanilang pagsasama ay yung happy lahat. Kung gusto nyo magnakaw, bahala kayo. Mga ganyan na nangyari. Tingnan po naman na nangyari ha. Palagay ko ang legacy na iiwanan ng gobyerno na ito sa kasalukuyan. The all-new Honda CR-V with new breakthrough features that let you drive in style and comfort. With breakthrough full hybrid system, So yan mga kababayan. Ay yung kalubhaan ng plunder. Yung pagnanakaw sa kaban ng bayad. Yan ang talagang matatandaan. No? Contrary to yung sinasabi mo na modelo ng mga nakaraang mga presidente. Alam mo yung mga nakaraang presidente, binabalansin nila yan eh. Meron silang mga talagang flagship projects. At kung pinapaligaya man nila yung kanilang bureaucracia, ay nasa isang tabi yun. Dito, ang na-emphasize ay yung pagpapanunuyo sa mga nasa loob ng gobyerno. Tingnan mo nga, ito, hirap na tayo, tatakasan pa ng benefits yung mga armed forces. Puro ganun eh. O sigurado ko, katakot-takot na ayuda. Pero alam mo, Ayan mga kababayan, talagang sinusuhulan pa yung mga taga-AFP. Tataasan natin ang inyong mga sahod. Diba mga kababayan?
O, tignan nyo mga kababayan na BBM sa Davao trending. O, eto. Tignan nyo po. Tignan nyo po yung mga ginawa ng mga taga Davao. Talagang binash itong si BBM. Pinalayas siya dun eh. O, tignan natin mga kababayan na malinaw pa sa sikat ng araw, aangkinin mo na naman Junior. Ala ka. O, mapang-angkin daw. Tignan natin. O ano na mga Bisaya, dapat magpasalamat kayo kay BBM dahil natapos na ang Bukana Bridge dyan sa Davao. Wala kaming dapat pasalamatan sa BBM ninyo. Kung may pasasalamatan man kami, walang iba kundi kami mga taxpayer dahil pira namin ang ginamit pang pagawa dyan. Hindi niya sariling pira yan. Masyado kayong mapang-angkin nang hindi naman sa inyo. Ha? O, tignan nyo, pati mga taga Davao ay binabash si BBM. O, tignan nyo pa dito. Si pinagsisisigawan si BBM dito. Tignan nyo po mga kababayan. Ayan, pinahiya si BBM. May nakakausap ako mga Ayan o, pagdating sa Davao kasi mga kababayan, pinagsisisigawan. Tignan nyo po o. Pagdating ni BBM sa Davao, pero Duterte pa rin ang sigaw ng mga taga Davao. Kita nyo po, talagang mahal na mahal. Ano pa yung mga sabi dito? O, tignan nyo po ito. Ayan, ito po. Tignan nyo po. Marcos niabot Duterte. Ayan, lumipas sa Davao eh. Tapos yung mga vlogger na bangag mga kababayan, pinapakalat nila, regalo daw ni BBM sa mga DDS, mga bobo, mga bugok, mga angkin, sabi ni Super Tesi. Ambot nimo. Diba? Inagaw mo. Pinakulong mo na, binastos mo pa, sabi niya. Akala mo sisikat ka. Laos ka na, sabi ni caregiver ng Saudi. Bisaya ako. Love ko si PRRD. Pero ikaw, nangaagaw ng eksena. Ang mga project mo, mga baha, binulsa ang trilyones na pera. Naku po, galit na galit. Mga eksperto sa economy natin, kinakabahan sila dyan eh. Kasi ang pinagagalingan na pinamimigay, utang na eh. Ay baka biglang dumating yung puntos na baka mag-collapse na yung ating ekonomiya sa dami ng utang. Mga ganyang bagay. Opo. Nabanggit niyo po kanina yung patungkol sa pagbalanse. Sa nakalipas na mga administration, no, kay dating Pangulong Duterte, yung issue po dyan sa West Philippine Sea, alam natin na hindi agad-agad maresolba yan. Kaya nga, nung nagkausap sila with Chinese President Xi Jinping, nung kinlaim niya na baka pwede na ganito, ganyan, na pwede makapangisda, tsaka yung claim natin dito sa Pilipinas as per ruling na rin sa doon sa UNCLOS, nabanggit ni President Xi Jinping baka sa generation natin ngayon wala pang baka sa next generation baka may mabuong so kumbaga nagkaroon ng kasunduan na parang moratorium, kumbaga payagan pa rin na makapaglaot yung mga mangingisda, wala mo nang galawan. Kaya walang masyado tayong tensyon na naririnig. May mga tensyon pa rin, kumbaga pero sa kabuuan, naging mapayapa. And sinasabi ng mga geopolitical analyst po, Secretary, na tip lang ito or parte lang ito, maliit na parte lang ito sa kabuuang relasyon natin sa bansang China, which is nakita naman natin kung ano yung kakayahan nila na pwede rin nating samantalahin para sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Ngayon, dito na-appreciate ng Pangulo yung bilis, yung teknolohiya. As nakikita nyo po, sinisiraan pa nga yung China, lahat na lang, no? Pati yung pag-organize nung November 15 ba yun, nakalagitnaan ng November na protesta na issue funded ng China at kesa kung ano-ano pa.
Pero dito na-appreciate niya, siya mismo, yung tulungan ng Pilipinas at China para makagawa ng ganitong klase din ng mga infrastruktura. Nakikita niyo po rito na, kumbaga, malinaw na ba dito sa mga naging pahayag sa kasalukuyang administrasyon na medyo may mali yung ating geopolitics dito, yung foreign policy ng ating administrasyon po, Secretary. Kasi masyadong nakatuon lang talaga sa West Philippine Sea. Pero mas, sinasabi nga, mas may malaki pang mga magandang sa relasyon natin with China. Alam mo, malalim na issue yung nabanggit mo, no? Yung relasyon natin sa China. Ating tatandaan lang na may sariling agenda ang China. Tayo hindi natin alam kung anong sagot natin sa agenda ng China. Hindi natin alam yan eh. At palagay ko, buuin natin din ang ating pag-aaral at pag-iisip. So yan mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa credit grabber o pang-aagaw ng project ni BBM sa legasiya ni PRRD? Sabi ng mga komento, baka lumilipad ang isip. Baka akala niya project niya, akala niya marami na siyang naipatayo pero wala naman. Yun yung mga sinasabi ng mga komento. Kaya mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito sa tila pagyayabang ni BBM na sa Davao pa nagpatayo ng project? Parang sampal po ito sa mga Davaoenyo kasi alam naman ng lahat na si PRRD ang may project niyan at bigay yan at regalo ng China. Wala pong ginasto ang government dyan kahit piso kasi nga parang gift lang yan ng China. Okay po? Anong masasabi nyo at mga reaction nyo po dito sa isyong ito? Ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan. At i-comment nyo kung anong location po kayo mga kababayan ko abroad o OFW para ma-replyan ko po kayo isa-isa. Salamat po.